Hello, good morning everyone. Manang Leads again for another video. Ayan, kumusta? So, yung video na to is about sa annulment at saka sa Islam divorce pa rin. At saka i-remind ko lang guys yung mga other services ng LGD referrals. Kasali na dito yung mga OFW bound for Middle East, DH at saka nurses. Ayan. And then meron din tayong nurses for Germany. So, kung interesado kayo, kung may mga kakilala kayo na interesadong mag-apply, lalong-lalo na yung sa nurse sa Germany, naku, grab nyo na yun guys. Tawag nito, job order yun eh. Kaso, kailangan muna mag-aral kayo ng German language. Yun nga lang. Pero free naman sila. Free processing naman po tayo. So, kung may kakilala kayo ng mga nurses na gustong mag-apply, message lang kayo sa messenger ko ha. Or sa WhatsApp. WhatsApp na lang kasi mas mabilis ko siyang mabasa. Pag sa Messenger kasi guys, naglalag. So, yun. Okay, back to our topic which is annulment. Yung gusto kong sagutin yung katanungan ng isang viewer natin or nag-inquire sa atin na magagamit din daw ba niya na pang change status yung Islam divorce sa passport niya. Ang sagot ko doon, of course naman. Hindi lang iisa yung nagtatanong nito sa akin. Kasi may nagsabi daw sa kanila na hindi daw pwede. So sabi ko, hindi ko ma-imagine kung bakit hindi pwede kung legit naman yung process. Baka ang nangyari noon, hindi legit yung process na pinagdaanan niya. Kaya hindi na-authenticate doon sa PSA. Kasi kapag authenticated na sa PSA yan, yung marriage certificate, yung authenticated, annotated pala, sorry. Kapag annotated na sa PSA yung marriage certificate nyo na nag-Islam divorce na kayo or annulment na kayo, imposibleng hindi yan i-honor ng DFA. Kasi ang hihingiin lang dun yung marriage certificate mo na may annotation eh. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Kasi nga, diba 2012 or 2010 pa yata, may single name ko na yung ginagamit ko. Pero married pa rin kapag may mga finifill upan ako na mga forms na yung nandun yung civil status, single, widow, married. Syempre, chinecheck ko pa rin yung tag nito, married. Kahit nagamit ko yung pangalan ko sa pagkadalaga. Yun. Yung passport ko dati, pangalan ko talaga yung sa pagkadalaga. Pero nag-submit pa rin ako noon ng marriage certificate kasi nga married ako. Kasi pwede naman yun eh. Pwede mong gamitin yung pangalan mo pagkadalaga kahit hindi ka pa annulled or hindi ka pa divorced. Pero ang civil status mo doon sa record ng DFA, married. Yun. Basta mag-submit ka lang ng marriage certificate mo. Kasi nga married ka, 'di ba? Ngayon kung na-divorce ka na, na-annulled ka na, ganun din mag-submit ka ulit ng ng marriage certificate mo na may annotation na para baguhin nila yung civil status mo doon kasi okay naman na yung pangalan mo, 'di ba? Pangalan mo naman na ng pagkadalaga. Pero yung civil status mo, hindi nila yan babaguhin hangga't wala kang marriage certificate na annotated. Yun. So, yung tanong na magagamit daw ba sa pag-change status at saka sa pagkuha ng passport? Syempre po. Syempre. Kung dati mo nang gamit yung pangalan mo sa pagkadalaga, mag-submit ka pa rin ng marriage certificate na may annotation na kapag katapos ka na sa annulment or Islam divorce man yan. Para may basis din ang DFA na palitan yung civil status mo from married to divorce or annulled, ganun. Depende kung ano yung in-undergo mo, kung ano yung ginamit mo na pinampawala ng bisa ng kasal mo. Kasi dalawa nga yan, di ba? O pangatlo yung pagkamatay ng asawa. Yun. Kasi death certificate naman ang hahanapin sa'yo doon. Ngayon, kung nag-divorce ka or nag-Islam divorce ka, di mailalagay naman doon sa marriage certificate ninyo na bago na divorce ka na, ganon. Kung annulment naman yung pinagdaanan mo, isusulat din doon na annulled ka na, ganon. Nandun yung pangalan ng judge,
nandun yung pangalan ng court, ganun. Yun. So, yun guys, ang sagot ko doon sa tanong na yun. Pwedeng-pwede. At saka guys, yung nagtatanong, paano mo ginamit yung yung pangalan mo pagkadalaga? Hindi ka pa naman annulled. Pwede naman yun, ang tagal-tagal na nun. Kaya lang kasi dito sa Pilipinas, masyadong maarte na pag nag-asawa, kailangan gamitin kasi yung pangalan ng asawang lalaki. Sa ibang bansa, hindi naman. Hindi naman. Pero matagal na yung batas na yun, yung family code na yun, na ang babae kapag kinasal, choice niya kung gagamitin ba niya yung apelyido ng asawa niya o hindi. Ganun. Basta ang civil status, married na kung ikinasal ka talaga, ganun. Pero yung pangalan, choice na ng babae yan kung gagamitin niya o hindi yung apelyido ng napapangasawa niya, ganun. So, yun guys. Dumadami na naman yung inquiry sa akin kasi parang nabaling yung yung mga viewers ko dun sa mga legalities na yung sa paggamit ng pangalan pagkadalaga, parang yun na yung maraming nagtatanong sa akin ngayon. Tapos ito nga yung sinagot natin na tanong na na magagamit daw ba sa pagpapapalit ng civil status at saka o passport yung Islam divorce. Syempre naman po, basta legal yung basta legit yung process na pinagdaanan. Kasi syempre ang dami-daming nag-o-offer online pero hindi legit. Paano nila i-authenticate dun sa or i-annotate dun sa PSA kung hindi naman totoo yung process, o di ba? Kaya wag nyong sisihin ang Islam divorce kung hindi nyo nagamit. Sisihin nyo kung legit ba yung pinagdaanan nyo, ganun. So, yun guys, maraming salamat po ulit sa mga nanonood. And, yun nga, sabi ko, parang iba na yung dumadaming nagtatanong sa akin, yung about sa pangalan, Sige, thank you so much once again. Bye-bye and mag-ingat po tayong lahat.